Kung ayaw magtrabaho ng Rockers, tawagan mo si Dwight. Marami siyang hawak na Filipino band sa Bangkok na magaling. I'm sure makakahanap siya ng ipapalit sa Rockers niyan. Ayoko na sakit sa ulo sa barko ko. Nagiinit ang ulo ni Nico sa bandang nakuha nila para mag-perform sa Falcon's Pride. Magagaling sana mga ito pero wala pang napapatunayan ay nagpapaimportante na. Napakaraming demands ng mga ito na para mga platinum artist na. He was paying them right. Dapat ay umayos sa mga ito. Gusto mo bang sabihin ko sa kanila na bilang na ang mga araw nila? Tanong ni Thea sa kanya habang nakahanda ang PDA para sa anumang instruction niya. 48 hours lang ang ibibigay natin sa kanila. Kapag hindi sila umayos, mag-empake na sila. Nasa bow sila ng Splendor deck dahil ayaw niyang makulong sa opisina. Hindi siya nakapunta sa suite niya dahil naroon si Jane. Naghahanda ito para sa pamamasyal sa Phnom Penh. Mula sa Port Kampong Sam ay magbabiyahe pa ang mga guests nila sa kapital ng bansa. Ang alam niya ay namamasyal din si Jane dahil niyaya ito ng ibang mga guests. Babalik na lang siya sa suite niya kapag nakalis na ito. Kapag magkasama sila, siya lang ang nagdurusa tulad nung nasa Vietnam pa sila 2 araw nang nakakaraan. Bumabalik sa kanya mga plano niya. Hindi siya makatulog ng mahimbing ng mga nagdaang araw dahil alam niyang nasa kabilang kwarto lang si Jane at nag-iisa. He envisioned her wearing a tank top, a sexy bikini while lying on that queen-size bed. The thought made him run for a cold shower every time. Hindi na siya magtataka kung magkakasakit siya sa ginagawa niya. Siya dapat ang mang-akit dito pero siya ngayon ang naaakit. Naiirita siya. He was pretty good with this kind of game, kaya kailangan niya itong itayo ang bandera niya. Ito na ang tamang panahon para maging kanya uli ito bago pa lumabas ang resulta ng DNA test. Mamayang gabi, kailangan maangkin niya ito. Boss, puntag sa kanya ni Thea. Nagulat siya nang marinig ang boses nito. Nakalimutan niya kung nasan siya. Sana hindi nito napansin na iniisip na si Jane. Tumawag na ang laboratory sa Vietnam. Naipadala na raw nila resulta ng DNA test sa Manila. Tumangutango siya. Good. Sasabihin ko ba kay Jane? Tanong nito. Kumunot ang noo niya. No, ako na magsasabi. Sige, huminga ito ng malalim at tumabi sa kanya. Sir, ayoko sanang isipin niyo na pakialamera ako. Pero gusto ko talagang sabihin. Kailan ba kita napigilan? Nahangiting sabi niya. Mariing pinagdikit nito ang mga labi. Sa palagay ko, hindi nagsisinungaling si Jane sa inyo. Natigilan siya. Dinig na dinig niya ang busina ng mga sasakyan malapit sa pier. Umuugong sa tainga niya ang halakhak ng mga turista. Dinig niya ang hampas ng alon sa dagat pati ang paghampas ng hangin sa mukha niya. Sigurado ka ba riyan? Tanong niya. Sigurado ako, sir. Taas nang sabi nito na parang hinahamon siya. Hindi siya ang tipo ng tao na manloloko. Wala naman siyang pakialam sa pera mo o kung gaano ka kasikat o kung gaano ka kagwapo. Thea, ayaw niyang pag-usapan nila si Jane pero natitiyak niya na kapag nagsasalita si Thea ay hindi na niya ito mapipigilan pa. Wala akong pakialam kung tanggalin mo man ako sa trabaho. Wala kang narinig sa akin nang basta mo na lang siya pinalis noon. Maling hindi niya sinabi na empleyado mo siya pero naiintindihan ko kung bakit niya ginawa iyon. Ni wala kang narinig sa akin kahit halos satakihin ako sa puso tuwing bubulyawan mo kami noon dahil sa amin mo ibinubunto ng kamiserablehan mo nang iwan ka ni Jane. Hinaplos niya ang kilay niya. Ano bang gusto mong sabihin? Pinagsalikop nito ang mga kamay at diretso siyang tinitigan. Hindi nagsisinungaling si Jane. Oo, itinago niyang nagtatrabaho siya para sa'yo. Pero tandaan mo na kilala ko rin siya. Mabuti siyang tao. Mariing dinikit niya ang mga labi niya. Madali sa kanyang isipin na isang sinungaling at manggagamit si Jane. Sanay siyang makitungo sa mga ganong klaseng babae. Pero sa isang mabuting tao, anong gagawin niya roon? Nakita ko ang picture ng mga anak mo. Hindi pa sigurado kung mga anak mo sila. Kamukha mo sila, ang mga mata mo,
Ang buhok mo, lalo na ang dimple mo. Hinawakan nito ang braso niya. Hindi nagsisinungaling si Jane sa'yo. At kapag napatunayan mong totoo, anong gagawin mo? Kailangan gawin mo ang tama, Nico. Itinoon niya mga mata sa dagat. He loved the sea. Kapag may mga alalahanin siya at stressed out siya, dagat lang ang nakakapagpakalma sa kanya. Subalit walang epekto ang tanawin sa kanya ngayon. He was more bothered than before. Kung siya nga ang ama ng kambal, hindi siya papayag na pipirma lang ng tseke para sa mga ito buwan-buwan. Hindi siya papayag na lalaki lang ito na hindi siya kilala. Sa ayaw at sa gusto ni Jane, hindi siya lalayo sa mga anak niya. Magiging bahagi siya ng buhay ng mga ito kahit mga guluhan iyon na kailangan niyang ilayo ang mga ito kay Jane. Halos wala ng tao sa barko. Karamihan sa mga guest ay nagtungo sa Fonmen at ang iba ay papunta sa Anchor Temples na nasa probinsya pa ng Siem Reap. Pero napagod si Jane sa pag-iikot sa mga isla malapit sa Kampong Saum. Hindi na siya lumayo dahil marami namang magagandang tanawin doon pa lang. Niyaya siya maghapunan ni Nico kaya hinihintay niya ito sa suite nila. Magkasama sila sa isang suite pero walang nangyayari sa kanila. Pero patindi ng patindi ang tensyon na nararamdaman niya sa pagdaan ng mga araw. As if she was anticipating for him to ask her to become his lover again. Kinumbinsi niya ang sarili niya na kailangan niyang maglibing at lumayo kay Nico. Pero nalibang na niya ang sarili niya ngayon. Mas tensyonado pa siya kaysa dati. You got it bad, Jane. Bulong niya at naglakad patungo sa veranda ng suite. Parang mababaliw siya kapag kasama niya ito habang miss naman niya ito kapag hindi ito nakikita. Paano kung isang malaking pagkakamali ang pagpunta niya roon? Paano kung ang pagsasabi kay Nico tungkol sa mga anak nila ay hindi magbuting gawin para sa kanilang lahat? Pero wala na siyang magagawa. Nangyari na. Huminga siya ng malalim at sumandig sa sarili. Pinagmasdan niya ang pagsasayaw ng liwanag ng buwan sa ibabaw ng dagat. Manaka-naka ay nagtatago ang mga bituin sa likod ng mga ulap. But it was still a lovely evening. This reminds me of something. Tumuwid siya ng tayo nang marinig ang boses ni Nico. Kinilangan pa niyang humugot ang malalim na hininga bago ito nilingon. Nakatayo ito sa pinto. Nakapamulsa ang mga kamay. Nakasuot ito ng itim na slacks, puting t-shirt at itim na jacket na ipinasadya para dito. Bahagyang nagulo ng hangin ang buhok nito, subalit matamang tumingin ang mga mata nito. Ilang beses yatang sumirko ang puso niya. Anong naalala mo? Tanong niya at nagulat dahil nagawa pa niyang makapagsalita. Lumabas ito sa veranda at naglakad palapit sa kanya. Nang gabing magkakilala tayo. Tinabihan siya nito. Naalala mo ba? Paano niya yung makakalimutan? Nakatayo siya sa pavilion deck ng Falcon's Treasure. Nasa sulok yun ng barko. Madilim at walang tao dahil karamihan ng mga pasahero ay nasa dance club o kaya ay sa ibang bahagi ng barko. Kaya inangkin niya ang madilim na bahagi ng barko kung saan niya pinipiling manatili gabi-gabi. Pinapanood lang niya ang dagat habang pinapakinggan ng musika mula sa club na umaabot hanggang doon. Wala pang ibang taong nakakahuli sa kanya hanggang sa makita siya ni Nico doon. Naalala ko, aniya at lakas loob na sinulyapan nito. That was a mistake. Masyado itong malapit sa kanya. Matalim ang mga mata nito at parang gusto niyang halikan ng mga labi nito. Nakakaakit din ang bango nito. Mahigpit niyang hinawakan ng malamig na railing para mapahahiran ng sarili. Nagsasayaw ka noon sa dilim. Pagpapatuloy nito. Hindi mo ako napansin kaya pinanood lang kita habang nagsasayaw. Nico. You were smiling, he said in a low voice. As if you were looking up into the eyes of your lover. Napalunok siya habang unti-unting gumagapang ang init sa katawan niya. Nico, tama na. Gusto kong ako ang lalaking ngingitian mo. I wanted to be that lover you dance with in the dark. Hinaplos ng daliri nito ang braso niya. Magkahalong init at lamig ang gumagapang sa katawan niya. Its effect was outstanding.
Nahigit niya ang kanyang hininga. Hindi yun nakatulong para pabagalin ang tibok ng puso niya. Kahit ang isip niya ay ayaw nang makinig sa kanya. Sinidad Nico. Bakit mo ginagawa ito? Bulong niya nang may halong pagmamakaawa. Dahil gusto pa rin kita. Anito at lalo pang lumapit sa kanya. Hinawakan nito ang balikat niya at pilit siyang iniharap dito. I watch you standing in the moonlight. I know that if I don't touch you, I'd explode. Katulad ng dati. Umiling nito. No, I think it's more intense this time. Iyon din ang nararamdaman niya. Humiiyaw ang buong pagkatao niya upang lalo pang maglapit ang mga katawan nila at maramdaman niya ang lakas at init nitong bumabalot sa kanya. Subalit pinigilan niya ang kanyang sarili. Kailangan niyang paglabanan ang nararamdaman niya dahil kapag pinalaya niya ang sarili, alam niyang mas malaking komplikasyon ang kakaharapin niya. Mali ito, naiiling na wika niya. Pilit inaalis sa isip ang musikang likha ng trombone at saxophone na parang tumatawag sa kanya na sundin ang nilalaman ng puso niya. Hindi. Hinaplos ni Nico ang balikat niya, pataas sa kanyang leeg, para ikulong ang mga pisngi niya sa mga palad nito. This time would be different. Ngayon, alam na natin kung sino talaga tayo. Alam natin kung anong pinapasok natin. Ito ang kailangan natin, Jane. Pinagmasdan nito ang mukha niya. Nahigit niya ang kanyang hininga at lalong nagkabuhol-buhol ang sistema niya. Pareho tayo ng nararamdaman. Pareho natin itong gusto. Why should we deny ourselves? Pilit na nilabanan ng isipan niya ang traidor niyang katawan. Subalit alam niyang matatalo rin niya ang common sense niya. Mas matindi ang pangangailangan niya rito. Matindi ang kaway ng tukso. Gusto niya ito mula nung unang beses sila nagkita. Namiss niya ito, napapanaginipan at pinapangarap ang mga yakap at halik nito. Kaya ba niyang tanggihan? At pagtalikod niya, hihilingin ba niyang makasama ulit ito sa panaginip niya? Hindi, sawa na siyang managinip lang. Pagsisisihan ba niya ito? Siguro. Pero gagawin pa rin ba niya? Oo, agad ang sagot niya. Maraming dahilan para itulak kita palayo. Sa wakas ay bulong niya. Pero wala na akong pakialam. Ate girl, bulong nito at inangkin ang mga labi niya. Ang simpleng halik na iyon ang tumupok sa kaluluwa niya. His tongue slipped between her lips, stealing into her warmth. Binuhay nito ang damdamin niyang mahigit 1 taong na himbing. Hinapit siya nito sa baywang palapit dito. Yumakap siya sa leg nito at tahimik na nakiusap na palalimin na pa nito ang halik. Hindi siya nito binigo. Lalo siya nitong niyakap hanggang halos mapugto na ang kanyang hininga. Pero sino nangangailangan ng hangin? Napaungol siya. She pressed her body more and felt the hard length of him. Sapat na ang init na iyon para pabilisin ang daloy ng dugo niya. Kailangan kita. Bulong nito at hinagka ng leg niya. Nilukuban sila ng magandang musika at tila lalo pa silang pinaglapit ng malamig na simoy ng hangin dagat. Sinasanigan sila ng liwanag ng buwan. Nang iangat nito ang mga mata sa kanya, ay nakita niya ang apoy roon. Alam niyang kailangan niya ito gaya ng pangangailangan niya rito. He pushed the sling straps of her dress down over her shoulders. Wala nang maaaring maghiwalay pa sa kanila ngayon. He cupped her breast in his palms and rubbed her tender, aching nipples until she felt the tug and pull right down to the soles of her feet. Isinandig niya ang ulo sa balikat nito at ipinikit ang mga mata habang hinahayaan ng sarili na maramdaman ang sensasyong ibinibigay nito. His gaze locked on her breast, even more beautiful than I remembered. Nico, she whispered brokenly. I know. He pushed her dress the rest of the way down, letting it fall to the floor. She was standing in the moonlight, wearing only her high-heeled sandals and her white silk bikini panties, yet she felt too covered. She felt as if the fragile lace of her underwear were chafing her skin. All she wanted on her now was Nico. She wanted to lie beneath him, feel his body covers hers,
Feel him push himself deeply inside her. Mahal niya to. Isang haplos lang nito ay lumilipad na ang katwiran sa isip niya. All she could do was feel. He stroked, he delved, he rubbed. His fingers moved over her skin as a concert pianist would touch a grand piano. Her body was his instrument and she felt his expert touch with a grateful heart. Again and again. And while she moaned and twisted in his grasp, her eyes locked on the shimmering sea. She let herself go. Binura niya ang anumang alalahanin o pagkapahiya. Inalis niya sa isipan ng anumang kritisismo at itinuon ng tensyon sa sensasyong nararamdaman niya. She loved Nico, even if that love would destroy her. Mahaba ang gabing iyon. Animoy nasira ang pader na nakapagitan kina Nico at Jane. Paulit-ulit nilang inangkin ang isa't isa sa magdamag, hanggang sa pagod silang nakatulog bago sumikat ang araw. Nang magising si Jane pagkalipas ng ilang oras, ay mag-isa na lang siya sa kama. Luminga siya sa silid nito. Inaasahang nasa paligid lang ito, subalit wala ito. Maingat siyang bumaba sa kama at tumuloy sa shower room. Habang naliligo ay bumalik sa isip niya ang mga nangyari ng nakaraang gabi. Mag-iiba ba ang mga bagay sa pagitan nila? Sana nga, dahil tiyak na madidismaya siya kapag hindi yun ang nangyari. Walang ipinangako si Nico sa kanya, tulad ng wala rin itong ipinangako sa kanya noon. Ibig sabihin ay nagkamali na naman siya ng gaya ng dati. Ibinigay na naman niya ang sarili sa lalaking mahal niya, kahit hindi siya nito mahal. Ano ba? Idiniin niya ang noo sa aqua blue at white tiles habang bumabagsak sa likuran niya ang maligamgam na tubig. Jane, kung magkakamali ka lang din, sana bago naman. Sermon niya sa sarili. Nang makapagbihis ay nakatulala siya habang nakaupo sa kama. Iniisip niya kung anong susunod niyang gagawin. Nabulabog na naman ng mundo niya. Akala niya simple lang ang lahat. Papunta siya kay Nico, sasabihin dito ang tungkol sa mga bata at babalik siya sa normal niyang buhay. Ngayon ay komplikado na ang lahat. Gusto niyang batukan ang sarili dahil sa mga katangahan niya at ang resulta niyon. Nilingon niya ang bedside clock at napansin ang telepono. Dali-dali niyang dinampot iyon. It was exactly what she needed. A touch-based real world. Tatawagan niya ang kapatid niya. Gusto niyang marinig ang mga anak niya. Nagpakonek agad siya sa operator sa kapatid niya. Hello? Ate Max! Excited na sambit niya. Jane, how's the sea, the sand, and the ship? Okay lang, matabang na sagot niya. Kamusta mga prinsipe ko? They're fine, paniniyak nito. Ako ang malapit nang maisugod sa ospital dito. Paano mo ito nagagawa araw-araw? Si Wonder Woman ka ba? Malalaman mo rin yan kapag may anak ka na. Narinig niya ang tunog ng TV at iyak na isang bata. Sino umiiyak? Tanong niya. Si Jasper, kalong ko si Cody at pinapadede. Gutom na rin yata si Jasper pero hindi siya makapaghintay. Jasper is a little brat, isn't he? Aniya. Tumahimik siya habang nagkukwento ang kapatid niya sa nangyayari sa kambal. Napangiti siya subalit may kirot sa puso niya. Sana'y naroon siya para yakapin ng mga anak niya. Parang mawawasak ang puso niya dahil malayo siya sa mga ito. Okay lang lahat dito. Ikaw, anong sabi ni Nico nung sabihin mo tungkol sa mga bata? Hindi siya naniniwala sa akin. Duh, ano pa bang aasahan mo? Hindi fan ni Nico Falcon ang kapatid niya. Naranasan na rin ito ang maakit at maitapon ng isang mayamang lalaki 2 taon nang nakakaraan. Simula noon, nawala na ito ng tiwala sa mga lalaki, lalo na sa mayamang lalaki. Nagpa-DNA siya. Hinihintay pa namin ang resulta mula sa laboratory. Siguro after 1 or 2 days, hindi na siya makakapag-deny. Mabuti naman. Uwi ka na ba? Oo, hindi niya tatapusin ang cruise. Nagawa na niya ang purpose niya sa pagpunta roon.
Kung magtatagal pa siya ay magiging komplikado ang mga bagay sa pagitan nila ni Nico. Mahal ko ang mga pamangkin ko, pero sa tingin ko miss ka na rin nila. Ano nangyari sa inyo ni Nico? Tanong nito. Anong ibig mong sabihin? Alam mo kung anong ibig kong sabihin. May nangyari ba sa inyo? Napayuko siya. Medyo. Mahinang pag-amin niya. Anong medyo? Nasisiraan ka na ba? Oo na. Alam ko nang nagkamali ako. Huwag mo na ako sermonan. Malamang nasabi ko na sa sarili ko kanina ang lahat ng sasabihin mo. Nagkamali? Para patulan muli ang lalaking minsan ka nang itinaboy? Daig mo pa ang kumuha ng masong ipinukpok sa ulo mo. Thank you, sarkastiko sabi niya. Huminga ito ng malalim na bigla na namang may umiyak na isa sa kambal. Jasper, hindi kita sinisigawan. Sinisigawan ko ang nanay mong walang kadala-dala. Bumalik ito sa kanya. Jane, alam mo na walang magandang maidudulot yung ginagawa mo. Alam ko. Nagising siya ng mag-isa. Ni wala ang anino ni Nico. Ipinaramdam lang nito na wala na siyang halaga rito. Umuwi ka na. Giit ni Max. Oo, malapit na. Hindi, ngayon na. Kailangan pa naming mag-usap. Hindi ba nasabi mo na ang lahat at ang kailangan mong sabihin? Siguro nga, hindi na niya kailangan pang sabihin dito na mahal niya ito. Iyon lang naman ang hindi nito malalaman. Nagawa na niya ang misyon niya at higit pa roon. Ayoko lang makita kang masaktan uli. Anang kapatid niya. Hindi siyang lalaking para sa'yo at alam mo yun. Tama ito, pero alam din niyang hindi siya makakaalis hanggat hindi sila nagkakausap ni Nico. Alam na niyang walang kwenta dito ang pinagsaluhan nila. Napatunayan niyang wala silang kinabukasan sa isa't isa. Iyon lang ang paraan para mabuhay sila ng mga anak niya nang wala ito sa buhay nila. Makakaya ko to, matigas na sabi niya. Salamat sa pag-aalala mo pero kailangan ko itong gawin. Tatawagan kita kapag pauwi na ako. Alagaan mo mga anak ko. Walang problema, basta mag-iingat ka. Ni minsan ay hindi naging duwag si Nico. Lumaban siya para makarating sa tuktok ng financial world. Nilikha niya ang business empire niya nang higit pa sa pangarap at lakas ng loob ang puhunan. Lumikha siya ng mundo kung saan naroon ang lahat ng gusto niya. Subalit 2 oras nang nakakaraan ay iniwan niyang mag-isa si Jane habang natutulog pa ito dahil ayaw niyang harapin ito at mag-usap sila. Woman. Mahigpit siyang napahawak sa railing ng bow ng Splendor Deck. Malapit na silang dumaong sa Thailand. They always want to talk the morning after. Kailangang i-dissect lahat na nangyari sa nagdaang gabi. Walang kailangang i-analyze. Nakuha niya si Jane gaya ng plano niya. Ngayon ay tapos na ang lahat, gaya ng plano niya. Walang halaga sa kanya nangyari sa kanila. Ang importante ay nakontrol niya si Jane. Ngayon ay pwede na niya itong pakawalan. She wouldn't haunt his dream anymore. Hindi nila ito kailangang isipin pa. Tapos na ang lahat sa pagitan nila. So it was over. Then why the hell she was styling thinking about her? Because that night with her was unlike anything he had experienced. Dahil yun ang huling gabi nilang magkasama. Hindi siya monghe. He was single. Pwede niyang aliwin ang sarili niya kahit na ilang babae pa ang gugustuhin niya. Pero walang sino man sa mga ito ang katulad ni Jane. Ipinaramdam nito sa kanya ang mga bagay na wala siyang interes. Gusto niya ito ng mahigit pa sa dapat. It intrigued and bothered him. He was not looking for a permanent relationship. He was not looking for anything more than casual sex with a willing woman. But there was nothing casual about Jane. Alam niya yun. Kaya mas mabuti pang lumayo siya rito. Iyon na makakabuti sa kanilang dalawa. Itinulak niya ang sarili palayo sa railing. Hindi pwede magtago na lang siya sa barko niya. Hahanapin niya si Jane at sasabihin niya rito na hindi siya interesadong maulit pa nangyari sa kanila ng nagdaang gabi. Napaungol siya dahil parang niloloko lang niya ang sarili niya.
Parang nananadya na naman sa paglingon niya ay palapit sa kanya si Jane. At muli ay nagulong ang sistema niya. Maganda ito sa ilalim ng liwanag ng araw. Nakalugay ang itim na buhok nito na hanggang balikat. Humahakap sa katawan nito ang sundress na suot nito. Parang honey morena nitong balat. At ang dark brown nitong mga mata ay nakatitig sa kanya. Kinailangan niyang pigilan ang sarili para hilahin ito palapit sa kanya at muli itong halikan. He knew that he couldn't get enough of her taste. Inadjust nito ang strap ng purse bag nito sa balikat nito at mahigpit na hinawakan ang strap nang tumigil ito sa harap niya. Hinawi nito ang buhok na tumatakip sa mata nito at tiningala siya. "Nandito ka lang pala." "Marami akong inasikaso." Aniya. "Totoo yun." Sinisante na niya ang bandang nagpapasakit sa ulo niya dahil hindi nakinig ang mga ito sa ultimatum niya. Nakakuha na siya ng papalit sa mga ito at sa loob ng kalahating oras ay may meeting pa siya sa Harbor Master. Pero iniiwasan pa rin niya si Jane. "Nico." "Jane." Sabay silang nagsalita. Gusto niyang putulin agad ang anumang ilusyon nito sa mga nangyayari sa kanila ng nagdaang gabi. Sa dami ng pag-aanilisang ginawa niya, handa na siya para dito. "Ako muna kung pwede," sabi nito agad bago pa niya nagawang magpatuloy. Bahagya itong umiti. Inihanda na niya ang sarili kapag nagsimula na ito sa question and answer portion kung ano ang halaga nito sa buhay niya. Kaya nga pinipili lang niya mga babae ay yung mga hindi naghahanap ng commitment gaya niya. Na isang gabi lang sa piling niya ay masaya na. And Jane's type wasn't in his list for a good reason. "Gusto ko lang sabihin." Luminga ito sa paligid, tila tinitiyak na walang ibang tao roon. Sila lang ang naroon dahil nakadugtong iyon sa suite at walang access sa mga pasahero. "Malaking pagkakamali ang nangyari sa atin ng nakaraang gabi." "Ano?" Bulalas niya. Hindi yun ang inaasahan niya mula rito. "Hindi yun dapat nangyari." Umiling ito. "Hindi yun ang pinunta ko rito. Hindi yun parte ng plano ko at pinagsisisihan ko nangyari." Nakadama siya ng matinding galit. Pinagsisisihan nito nangyari sa kanila? Imposible yun. He had been there. He had heard her whimpers, moans, and screams. Naramdaman niya ang pagsuko nito. He had trampled with the force of her climaxes. She had as a good time as he had. Anong pinagsisisihan nito? Paano pa niya ito itataboy ngayon sa buhay niya, samantalang nauna na ito sa kanya na parang parte iyon ng plano nito? Tama ba ang dinig ko? Tiimbagang natanong niya. "Come on, Nico." Nakasimangot na sabi nito. "Alam natin pareho na hindi yun dapat nangyari. Gusto mo lang na relasyon habang nandito tayo sa cruise. Single mother ako. I can be anybody's babe of the month." "Babe of the month?" Sambit niya. Nainsulto siya dahil iyon mismo ang gusto niyang sabihin dito. Huminga ito ng malalim at binitawan ang strap ng bag nito. "Gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi na mauulit ang nangyari." "Yeah, I get it." Ngayong nasabi na nito ang lahat, mas tumindi ang pagkagusto niya rito kaysa dati. Pero hindi niya ito bibigyan ng kasiyahang malaman ang iniisip niya. Iyan nga siguro ang pinakamabuti para sa atin. "Tama ka," sabi nito. May bahid ng lungkot ang boses. O naririnig lang niya ang gusto niyang marinig. That was weird. A few minutes ago, isip siya ng paraan para mawala ito sa buhay niya. Para sabihin ditong tapos na sa kanila ang lahat. Ngayon naunahan siya nito. Iba na ang pakiramdam niya. Ano bang problema niya? Kailangang tigilan niya na ito. Hindi siya maghahabol sa babaeng alam niyang isang dakilang sinungaling. Isa pa, hindi ito pumunta roon para sa kanya, kundi sa kung anong pwede niyang ibigay dito. Gusto lang nitong makakuha ng pera mula sa kanya. Para sa sustento ng mga anak nito. Pero sa huli pera pa rin ang kababagsakan nito. Anong pinagkaiba nito sa babaeng nakilala niya?
Aaminin ko attracted ako sa'yo. Pag-amin nito. Malamang alam mo na yun. Napansin niya ang pagbablush nito. Uso pa ba yun sa mga babae ngayon? But I won't let my hormones take over. Matatag na sabi nito at matapang na sinalubong ang mga mata niya. Isa sa mga araw na ito, may bago ka na namang girlfriend at babalik na ako sa Manila para makasama ang mga anak ko. Ang mga bibis. Bibis nito, bibis niya. Hindi pa matitiyak ni Nico sa ngayon. Kaya nagdesisyon siyang makaamanos dito. Ipapaalala niya rito kung sinong may-ari ng lugar na iyon. Ipapaalala niya rito na ito ang lumapit sa kanya at hindi siyang lumapit dito. Hinaplos niya ang baban at tumawa. Huwag mong masyadong dibdibin ito, Jane. Isang gabi lang yun. We had a great time. Aniya sa magaan na boses. Hinayaan niyang makawala ang tensyon nang hindi nito napapansin. Now it's over. End of story. Pinagmasdan niya kung paanong parang sinampal ito ng mga sinabi niya. Bigla ay gusto niyang bawin ang sinabi niya. Nakokonsensya siya at hindi niya alam kung saan manggagaling ang mga iyon. Binabawi lang naman niya ang pride niya. Okay, sabi nito sa mahinang boses na halos lunurin ng malakas na alon ng dagat na bumabangga sa katawan ng barko. At least alam ko kung saan tayo nakalugar. Tama ka, sang-ayon niya. Pilit itong umiti. Siguro dapat umuwi na ako ng maaga. Magpapabook ako ng flight dito sa Bangkok pabalik sa Manila. Nakausap ko ng kapatid ko at mababaliw na siya. Okay lang ba mga bata? Putol niya sa sasabihin nito. Napaamang ito na parang hindi makapaniwalang narinig ang pag-aalala sa boses niya. Iya, okay lang sila. Hindi lang sanay si Ate Max na alagaan sila buong araw. Nakakapagod din silang asikasuhin. Mas mabuti siguro kung hindi ka muna umalis, sabi niya. Bakit naman? Tanong nito. Dahil hindi pa siya handang umalis ito, pero masyadong nakakababa yun sa sarili niya kung aaminin niya iyon dito. Gusto kong nandito ka para sa resulta ng DNA test. Sa halip ay sabi niya. Ibinaba nito ang paningin subalit iniangat din para salubungin ang mga mata niya. Sabi mo baka dumating na yun ngayon? Siguro naman walang problema kung maghihintay ka. Ano ba talaga to, Nico? Hinawakan niya ang braso nito at pinilit itong paharap sa kanya. Matinding init ang naramdaman niya. Nilabanan niya ang sarili para huwag itong hatakin palapit sa kanya at ang kini ng mga labi nito. He was hard and hot, pero naiirita rin siya. Iginiya niya ito papasok sa suite nila. We've got an unfinished business, Jane. Hanggat hindi pa yun tapos, hindi ka alis dito. Ayoko na sa suite mo. Natatakot ka ba na mawalan ng control pagdating sa akin? Tukso niya at pinapasok ito sa suite. Nangangarap ka. Ganti nito. Inihagis ang purse sa sofa. O baka naman yun ang pangarap mo. Nangihina na si Jane. Hindi patas na nahihirapan siya sa pagharap nila ni Nico. Hindi tamang ayaw niyang lumayo ito sa kanya at hinahanap-hanap ito ng puso niya kahit na sinasabi ng isip niyang umalis na siya. Kailangan makaalis na siya roon sa lalong madaling panahon. Sa gitna ng katahimikang namamagitan sa kanila ay naririnig nila ang tunog na mula sa kabilang kwarto. Sinulyapan niya si Nico. The fax machine. Tumango siya. Naglakad dito palayo para kunin kung anumang fax messages ang dumating para dito. Nagtungo naman siya sa kwarto nito para kunin ang ilang gamit na naiwan niya roon. Kailangang maibaling niya ang atensyon niya sa ibang bagay para hindi na niya maiisip ito. Binuksan niya ang pinto at narinig niya ang pagtawag ni Nico sa kanya. Galing sa laboratory ang fax. Kung may iba pa itong sinabi ay hindi na niya narinig. Wala siyang naramdamang kasiyahan dahil alam niyang wala itong ibang pagpipilian kundi paniwalaan nito na ang ama ng mga kambal. Napako ang paningin niya sa kama nito.
Nag-short circuit ang utak niya habang nakatitig sa gulat na hubad na blonde na nakahilata sa ibabaw ng kama. Jane? Tawag ni Nico sa kanya mula sa likuran niya, subalit hindi niya ito nilingon. Hey! Bulalas ng blonde na nalalaki ang mga mata. Dali-dali nitong tinakpan ang sarili ng itim na duvet kahit huli na. I didn't know you already had a company. Lumapit si Nico sa likuran niya at naramdaman niya ang tensyon nito. Who the hell are you? Sigaw nito sa babae at humarang sa harap niya para harapin ang babaeng may bahid ng takot sa mga mata. Must be your babe of the month. Kasual na wika niya. Look, anang blonde na nakatapi ng mga kumot. I can see I made a mistake. Oh, don't leave on my account. Sarkastikong sabi niya. Pinalikuran niya mga ito at lumabas ng kwarto. Jane, sandali lang. Damn it. Galit na sigaw ni Nico subalit hindi niya ito pinahinggan. Ayaw niyang marinig ang anumang paliwanag nito. Ano naman ang ibig sasabihin nito? May hubad na blonde sa kwarto nito ni hindi nga ito mukhang nakagulat. Nagalit lang. Ibig sabihin dati na yung nangyayari at sanay na ito. Isa lang ang malinaw sa kanya. Dapat ay kanina pa siyang umalis. Sobrang tanga talaga niya. Hinayaan pa niyang sariling isiping mahal siya nito. Masokista pa talaga siya. Automatiko siyang nagmarcha papunta sa kwarto niya. Binuksan niya ang closet at hinatak palabas ang maleta niya at hinagis iyon sa kama. Nilakihan niya ang bukas ng closet at hinakot ang mga damit niya. Basta na lang niya ibinagsak ang mga iyon sa kama. Nasa pangalawang batch na siya ng paghahakot nang pumasok si Nico. Lumapit ito sa kanya. Hinatak ang braso niya at pilit siyang iniharap dito. Anong ginagawa mo? Kumawala siya sa pagkakahawak nito at matalim nitong tiningnan. Galit na galit siya, nasasaktan at hiyang-hiya. That was a deadly combination. Obvious ba? Aalis na ako. Dahil sa blonde? Anong problema? Hindi mo maalala ang pangalan niya? For God's sake, Jane, hindi ko nga siya kilala. Sigaw nito at iritadong isinukulay ang mga daliri sa buhok. Paano ko malalaman ang pangalan niya? Huwag mo nga akong sisigawan. Ganting sigaw niya rito. Pakiramdam niya ay sinasakal siya ng bawat cell sa katawan niya. Mabilis ang daloy ng dugo niya habang naghahalo-halo ang laman ng isipan niya dahil sa matinding emosyon. Isa lang ang natitiyak niya. Hindi siya bagay sa lugar na iyon. Hindi na siya makakatagal doon kahit na isang minuto. Aalis na ako at hindi mo na ako mapipigilan. Jane, dumating na ang resulta ng DNA. Hindi niya ma-imagine na doon babagsak ang pag-uusap nila. Naiisip niya na kapag dumating ang resulta ay sabay nila yung babasahin. Napanonoorin niya kung paano nito tatanggapin ang katotohanan. Na sa wakas ay tatanggapin nito na ito ang ama ng mga anak niya. Hindi niya naisip na may masasaling blonde na sa eksena. Ngayong alam mong magsasabi ako ng totoo, tapos na ako rito. Hinablot niya ang sneakers niya, ang high-heeled pumps and flat shoes niya na inihagi sa ibabaw ng maleta. Parang hinalukay ng dinosaur mga gamit niya pero wala siyang pakialam. Kailangan nating mag-usap, sabi nito. Nasabi na natin ang dapat nating sabihin sa isa't isa, Nico. Aniya, mabilis siyang umalis ng tangkang hahawakan na naman siya nito. Hindi niya alam kung anong pwede niyang gawin dito sa sobrang galit niya kapag hinawakan siya nito. Patawagan mo na lang ako sa mga abogado mo, wika niya at tinungo ang banyo para kunin ang mga toiletries niya na nasa ibabaw ng counter. Baka may hampas niya ang maleta niya sa mukha nito sa sobrang galit niya. Damn it! Sigaw nito. Kung kakalma ka lang sana, baka mapapag-usapan natin ito. Hindi ba dapat bumalik ka na lang sa kwarto mo kasama ang blonde mo? Malambing na tanong niya saka ito nilagpasan. Umiling ito.
Nagbibihis na siya at palis na siya rito. Hinawakan nito ang kamay niya at pilit siyang iniharap dito. Pinigil niyang mapaungol. Matindi pa rin ang epekto nito sa kanya. Sa kabila ng lahat, nararamdaman pa rin niya ang matinding init. Nagbabanta ang sensasyon na nararamdaman niya tuwing hinahawakan siya nito, nalunurin siya at lalamunin ng buhay sa kabila ng matinding galit niya. Natitiyak niyang hindi yun maganda. Kailangan na niyang tuluyang lumayo rito. Hinigpitan nito ang pagkakahawak sa kanya. Hindi ko siya inimbita. Sinuhulan lang niya ang maid. Ewan ko lang kung talagang kailangan pa niyang manuhol. Mukhang sanay na sanay ang mga maids dito na magpapasok ng mga nakahubad na babae sa suite mo. Walang nakakapasok sa suite ko hanggat hindi ko sinasabi. Sagot agad nito. Tiyakin lang ng maid na yun na malaki ang natanggap niyang suhol dahil wala na siyang trabaho. Tumuwid siya ng tayo at humalukip-kip habang itinatapik ang paa niya sa sahig. Nico, alam ng buong barko kung anong klaseng lalaki ka. For sure, alam ng maid mo na gusto mo talaga ng babaeng iyon. My life is my business, Jane. Hindi ko kailangang magpaliwanag sa'yo. Tama ka! Hinila niya ang maleta pababa ng kama. Wala siyang pakialam kung may maiwan man siyang gamit. Gusto lang niyang makaalis na. Gawin mo ang gusto mo, Nico. Sisisihin mo yung maid. Yung taong nagtatrabaho para mabuhay. Pagaanin mo ang loob mo. Just don't expect me to stay here and watch your spectacle. Jane, hindi ka pwedeng umalis. Hinarangan siya nito. Gusto kong malaman ang tungkol sa mga anak ko. Gusto kong malaman ang gagawin natin. Mahigpit ang hawak niya sa maleta nang harapin ito. Simple lang, babalik tayo sa kanya-kanya nating buhay. Tawagan mo na ako ng abogado mo at padalhan ng sustento ng mga bata at padalhan lang kita ng pictures at videos nila. I'll keep you posted with what's happening with them. That's not enough. Matigas na tutol nito. Masiyahin ka na doon dahil iyon lang ang mabibigay ko sa'yo. Lumabas na siya ng silid. Binampot niya ang purse niya at sinulya pa nito. Hindi niya mabasa ang emosyon sa mukha nito dahil natatakpan niyo ng anino, ngunit nararamdaman niya ang galit nito. Tapos na ang lahat sa kanila ngayon. Hindi na siya babalik pa roon. Goodbye, Nico. Parang hindi rin umalis si Jane. Hapon pa lang ay nakabalik na siya sa Manila at pagkatapos sunduin ng kambal sa bahay ni Ate Max niya ay bumalik din siya sa bahay niya. Habang inilalabas niya ang maleta, ang mga gamit niya ng umagang iyon. Gusto niyang magpanggap na hindi siya umalis ng bahay, na hindi siya pumunta ng cruise, na hindi na ulit ang kagagahan niya kay Nico, na hindi siya umalis nang makitang may kasama itong blonde sa kwarto nito. Binaliwala niya ang sakit ng nararamdaman. Bahagi lang yun ng magandang panaginip niya. Ngayon nakabalik na siya kung saan siya nababagay. Ilang oras na siyang gising. Hindi siya pinatatahimik ng kambal kahit na gabi na siya nakatulog ng nakaraan. 6:00 pa lang nang kailangan na niyang gumising dahil sabay na nag-concert ang mga ito. Nakaupo siya ngayon sa gitna ng sala habang nagtatrabaho at manakan-nakang sinusulyapan ng mga ito. Narinig niya ang paghalakhak ni Jasper at ang bahagyang pagtawa rin ni Cody. As if they were sharing a joke, nilapitan niya mga ito at isa-isang hinalikan sa mukha. Namiss kayo ni Mommy. Lalaruin sana niya mga ito nang tumunog ang doorbell. Tiningnan niya ang kambal. May bisita ba tayo? Naisip niya na baka dadalaw ang Ate Max niya. Hindi siya nagtagal sa bahay nito nang nakaraang gabi dahil tiyak na sermon ang aabutin niya rito. At ayaw rin niyang magkwento rito tungkol sa paghihiwalay nila ni Nico. Hindi pa siya handang ilahad ang sakit at kahihiyang naramdaman niya. Nakangiti siya nang binuksan ang pinto. Natigalgal siya nang makita si Nico. Magulo ang buhok nito. Nakamaong ito na pantalon at long-sleeved polo. Napansin niya ang SUV nito na nakaparada sa harap ng bahay niya. Good morning, bati nito. Tinanggal nito ang suot na shades. Bago pa siya nakasagot ay pumasok na ito sa loob ng bahay, bit-bit ang bag nito.
Sandali lang, hindi ka pwedeng... Hindi siya nito pinansin dahil hinarap agad nito ang kambal. Anong ginagawa mo dito? Bakit alam mo nandito ako? Ibinaba nito ang bag at nakapamulsang tumayo sa harap ng playmat ng mga bata. Nandito ako para sa mga anak ko at hindi ka ganun kadaling hanapin. Maingat itong lumapit sa kambal na parang bomba mga ito. Pigil niyang hininga nang umuklo ito habang walang salitang tinitingnan ng mga kambal. Kakaibang emosyon na nakita niya sa mga mata nito. Parang maiiyak ito na masaya. Hinawakan nito ang pisngi ni Jasper. This is Jasper, right? Marahan siyang tumango. Oo, aniya. Tumayo siya sa tabi nito. Nakatitig ang bata kay Nico na puno ng interes. Nakangiti si Jasper habang si Cody naman ay nakakunot ang noo at tila pinag-aaralang mabuti si Nico. And you are Cody. Hinaplos naman nito ang pisngi ni Cody. Nangilid ang mga luha niya. Sa loob ng ilang buwan ay iniisip niya kung paano sasabihin kay Nico ang tungkol sa mga bata, pero ni minsan ay hindi niya naisip na interesado itong makita ang mga anak nila. Ngayong nakita niya kung paano nito hawakan ng mga bata ay naiiyak ang puso niya. There was something touching about the moment. Nanikip ang mga lalamunan niya at halos hindi siya makahinga. Naaalala mo pala ang mga kwento ko sa'yo, sabi niya. Siyempre naman, anitong hindi inaalis ang tingin sa kambal. Tama ka sa pagkaka-describe mo sa kanila. Magkamukha sila pero magkaiba ang ugali. And they are beautiful. Parang hinaplos nito ang puso niya sa purihing mga anak niya. Nico, bakit ka nandito? Tanong niya pagkalipas ng mahabang sandali. Tumayo ito at saglit siyang sinulyapan. Para makita sila, para makausap ka. Nakapag-isip na ako na makaalis ka. I was mad when you left. Kailangan kong umalis. Maring wika niya. Nandito ako para sabihin sa iyo nakaisip na ako ng solusyon sa problema natin. Yung fair para sa ating dalawa. Nico, kailangan ko lang ang sustento mo. Makukuha mo yun. Ibinukan nito ang mga kamay. But I want more. Simple lang ang plano ko. Hindi pwedeng isang magulang lang ang mag-aalaga sa kanila. Mahihirapan ka. Kaya paghatian natin ang kambal. Ano? Bulalas ni Jane. Mabilis itong humarang sa kambal. Hindi nito masisisi si Nico kung magalit man ito. Ibinukan nito ang dalawang kamay. Akala yana nito ay basta na lang niyang kukunin ang kambal at tatakas. Nababaliw ka na ba? Hindi mo sila pwedeng paghiwalayin. Anito sa mababa ngunit matigas na boses. Hindi sila mga tuta, Nico. Hindi mo sila basta na lang pinulot sa basurahan na pwedeng ipamigay pagkatapos. Mga tao sila. They are my little boys. Kailangan nilang isa't isa. Kailangan nila ako at hindi mo pwedeng ilayo sa akin ang kahit sino sa kanila. Iyon din ang naisip niya nang makita niya ang kambal na magkasama. Malapit ang mga ito sa isa't isa. They could reach out and touch each other. Pero hindi niya iyon alam hanggang makita niya mga ito. Relax, aniya. Itinaas niya ang dalawang kamay para patigilin sa pagsasalita si Jane. Sinabi ko lang iyon na iyon ang plano ko. Nagbago na iyon ngayon. 1 minuto ka pa lang na nandito pero nagbago ang mga plano mo? Ano naman ang nagbabago? Nakatayo pa rin ito sa harap ng mga bata at handang protektahan ang kambal. Nakita ko na sila at alam kong hindi sila pwedeng paghiwalayin. Nandito ako para makita ang mga anak ko. Ngayong nakita ko na sila, hindi ko na sila pwedeng iwan. Naglagampangan ito sa pagkakagulat habang manlalaki ang mga mata. Huwag mong sabihin dito ka titira sa bahay ko. Oh, this is fun. Usal niya sa isip. Oo, dito lang ako. Aniya at iniikot ang tingin sa maliit na sala.
Kahit doblehin ang bahay nito ay hindi makakasya iyon sa suite ng barko niya. Subalit may kulang sa suite niya sa kabila ng karangyaang iyon. Nararamdaman niya ang pagmamahal sa bahay nito. She created a home for their sons. Isang tahanan na wala siyang balak iwan. At least hanggang makailan niya ang mga buting pagpapalaki sa mga anak niya. Hanggang makaisip siya ng paraan kung paano siya magiging bahagi ng buhay ng mga ito. Kalokohan to. Mataman niya itong tiningnan. Mga anak ko rin sila. Namiss ko na ang 4 months ng buhay nila. Ayoko nang may mamiss pa. Pero Nico, I won't be here just to check on them. I am staying. Kinagat nito ang babang babahagi ng labi. Wala kang lugar dito. 2 kwarto lang ang meron dito, Nico. Isa sa akin at isa para sa mga bata. At hindi pwedeng matulog sa kwarto ko. Umigting ang buong katawan niya. Akala kasi niya ay madali niyang mababagong isip nito. Sige, sa sofa na lang ako matutulog. Pero hindi ka kasya. Jane, dito lang ako para makakasama ko ang mga bata. O idedemanda kita para sa sole custody ng mga bata. Sa palagay mo, sinong mananalo sa ating dalawa? Ikaw ang bahala kung anong gusto mo. Namutla ito at gusto niyang tadyakan ng sarili ng mga sandaling iyon. Subalit naisip niyang ipinaglalaban lang niya ang tanging pamilyang mayroon siya. Hindi niya kailangang mag-guilty dahil ang nais niya ay maging bahagi siya ng buhay ng mga ito. Gagawin mo talaga yun? Marahan siyang tumayo. I get what I want, Jane. Walang hiya ka talaga, no? Nagpupuyos na sabi nito. It's your choice. Nasa iyo kung gusto mong bigyan ako ng pagkakataong makasama sila ngayon o magmamatigas ka. Kinuyom nito ang palad. Nag-aalala siya na baka bigla na lang siya nitong suntukin. Congratulations, nanalo ka. Isa sa mga batang umiyak na parang naramdaman ng tensyon sa silid. Lumingon siya at nakitang pumapalahaw ng iyak si Jasper. Umaagos na ang luha mula sa mga mata nito. Nang marinig iyon ni Cody ay nakiduwit din ito ng iyak sa kapatid nito. Parang magkabiyak ang puso niya sa iyak ng mga ito. Nakadama siya ng panik habang naiiling lang si Jane. Gusto mo ng crash course sa pagiging tatay, Nico? Inilahad ni Jane ang kamay nito sa direksyon ng mga bata na nakabasag na ang eardrums ang iyak habang nagpapasasag sa nagwawala na. Here's lesson number 1. Ikaw ang nagpaiyak sa kanila. Ngayon patahanin mo sila. Jane! Tinalikuran lang siya nito at kinuha ang mga bagong tiklop na damit ng mga bata. Saka walang salitang naglakad dito papasok sa kwarto nila at sa palagay niya ay nursery ng bata iyon. Iniwan siya nitong mag-isa kasama ang 2 batang hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak. Great! Usal ni Nico. Lumuhod siya sa harap ng 2. Ang galing mo, Nico. Nakiusap siya sa 2 batang tumahimik na. Hindi niya alam kung paano hahawakan o bubuhatin ng mga ito. Paano pa kaya niya patatahanin? Pakiramdam niya ay may nanonood sa kanya. Pero kung naroon si Jane para panoorin siya, ay ayaw na niyang malaman pa. Nag-concentrate na lang siya sa kambal. Nakapagtayo siya ng isang cruise company. Kakayanin niyang magpatahan ng 2 bata. Naaaliw si Jane na panoorin si Nico sa pagkaalgaga sa pag-aalaga sa kambal. He fed the boys. Pinaliguan din ito ng 2. Sana nga ay na-video niya ang lahat. Ngayon ay nakita niya kung paano ito matulero habang pinapahid ng diaper ang 2 si Jacob at si Jasper. Hindi siya nag-alok na tulungan ito. Hindi rin ito humingi ng tulong sa kanya. Patas lang iyon para naman maranasan ito kung paano maging single parent. Baka sakaling makumbinsi ito na huwag nang isiksik ang sarili sa kanila. Himala nga na tumagal ito ng buong araw. Kung aalis ito sa araw na iyon, hindi na siya magtataka.
2 araw na lang ay i-deliver na niya ang order sa kanya ng scented candles bilang giveaway sa debut ng client niya. Dahil si Miko nag-aalaga sa mga bata, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho niya. Weird ang pakiramdam niya na nasa bahay lang siya pero nakahiwalay sa kanya ang kambal. Pero kailangan maiparamdam niya kay Miko na hindi ang pagiging ama ng 2 bata ang bagay na rule para dito. Kailangang makita nito na kung kukunin nito sa kanya ang mga bata, ito rin ang mahihirapan. Nanlamig ang buong katawan niya nang maisip na maaaring kunin ni Miko sa kanya ang mga anak niya. Mayaman ito, kaya nitong bayaran ang pinakamagaling na abogado sa bansa. Kaya nitong magbayad ng mga yaya at bodyguards. Kaya nga rin nitong bilhin ang husgado kung gugustuhin ito. Paano siya? Isa lang siyang single mother na may kakaunting pera sa bangko at may opisina sa garahe niya. Wala siyang laban kung ipipilit ni Miko na ipaglaban ang custody nila sa mga anak nila. Pero bakit naman ito gagawin niyon? Paulit-ulit iyong umuukil sa isip niya. Gusto ba niya itong parusahan? O gusto lang nitong ipakita sa kanya na malakas ito at hindi niya ito pwedeng lalabanin? Pero ano namang kasiyahan na makukuha nito para pag-aksayahan sila ng panahon at perang gusto lang nitong gumanti o kaya ay magbalaki sa kanya. Napapailing na binalutan niya ang makukulay na cellphone ng scented candles. Tinalian niya iyon ng gibbon at card. Umiti siya nang masiyahin siya sa resulta. Nang matapos siya, iniwan niya ang matapos niyang gawain sa mesa niya. Sa umaga'y tatapusin niya ang iba para mai-deliver na. Sa ngayon, pagod siya at gutom at gusto niyang malaman kung anong ginagawa ni Miko kasama ang mga bata. Maingat siyang pumasok ng kusina kung saan naroon ang connecting door mula sa garahe. Nagulat siya nang makita ang karaniwang malinis sa kusina. Ngayon ay parang dinaanan niyo ng bagyo. May natapon na gatas sa mesa, nakakalat ng mga gamit ng feeding bottle, at may bundok na maruruming lampin na ipinamunas ni Miko ng dumi. Napapailing siyang naglakad patungo sa tahimik na sala. Natatakot sa maaaring makita roon. Walang kaingay-ingay sa bahay. Nakapatay ang TV. Walang iyak ng mga bata. Nakasimangot siyang pumasok sa sala at napansin ng mga nagkalat na walang lamang feeding bottles at may nakabukas na pack ng diaper sa mesa. Nakabukas din ng baby wipes. Pag-ikot niya sa sofa ay natigilan siya. Nakabulagta si Miko sa ibabaw ng mat at sa magkabilang gilid ay nakahiga ang kambal na parehong mahimbing na natutulog. Hindi siya makagalaw sa kinatatayuan habang pinagbasdan ng mga ito. Papalubog na ang araw at tumatagos ang sinag niyon sa bintana. Ang panatag na paghinga ni Miko at ng kambal ang tanging naririnig sa silid. Hindi niya inalis ang tingin sa mga ito dahil gusto niyang maging malinaw iyon sa alaala niya kahit lumipas man ang ilang taon. There was something so sweet and right about the scene. Si Miko at ang mga anak nila. Sa wakas ay magkakasama ng mga ito. Parang piniga ang puso niya dahil sa pagmamahal sa 3 lalaki sa buhay niya. Malaki ang problema niya. Malaking kahangalang mahalin si Miko. Alam niyang walang kinabukasan para sa kanila. Ang gusto lang niya ay maging bahagi ito ng buhay ng mga anak nila at hindi kasama roon ang pagiging malapit nila sa isa't isa bilang ina ng mga bata. Pero paano pa niya itatago ang pagmamahal niya kay Miko kung lagi silang magkakasama? At hindi rin niya kayang ilayo rito ang mga bata kung alam niyang kailangan ng mga ito ng ama tulad ng kailangan ni Miko ng mga ito. Bakit kailangang ikaw pa ang mahalin ko? Mahinang sambit niya. Habang pinagmamasdan niya ito, ay dahan-dahan naman nagmulat ng mga mata si Miko. Nagsalubong ang mga mata nila. Talagang mahal mo ko? Nahuli na siya nito kaya hindi na siya pwedeng magkaila. Lumuhod siya. Oo, hindi ko lang alam kung bakit. Maingat itong bumangon. Napangiwi ito. Malamang na hindi ito komportableng mahiga sa matigas na sahig. Subalit na natiling nakatitig ito sa kanya. Sana lang ay alam niya kung anong iniisip nito. Ano bang nararamdaman nito?
Pero gaya ng dati, naging kontrolado ang emosyon nito. Hindi nila kayang basahin ng anumang tumatakbo sa isipan nito. Kung mahal mo ako, bakit basta ka na lang umalis sa barko? Mahinang tanong nito. Alam mo kung bakit? Maisip lang niya ang hubad na blonde na iyon ay sapat na para maging matapang na naman siya upang labanan ang nararamdaman niya para kay Nico. Hindi ko siya kilala. Paalala nito. Hindi na mahalaga yun. Mahinang wika niya dahil bahagyang gumalaw si Jasper. Nico, ang babaeng iyon na nagpapakita ng pagkakaiba natin. Naiparealize na sa akin kung gaano ako katanga. Hinaplos nito ang pisngi niya at inipit ang buhok niya sa tainga niya. Nahigit niya ang kanyang hininga at kinailangan niyang hamigin ang sarili niya. She knew that he wanted her physically. The attraction was still strong. Pero hindi pwedeng siya lang ang nagmamahal. She deserved more than that. She needed more. Nico, hindi kami bagay ng mga anak mo sa buhay mo. Pwede naman kung gugustuhin mo. Malambing na sabi nito. Pwede tayo magkasama-sama kung gusto mo. Titira tayo sa barko. Kasya tayo ron. Malaki ang space para makapaglaro sila. Makikita nila ang mundo at matututo sila ng iba't ibang salita at kultura. Natatab siya sa alok nito. Alanganin siyang ngumiti. Saka siya umiling habang nagpapapalit-palit ang tingin dito sa kambal. Pero hindi ang barko ang tamang lugar para magpalaki ng mga bata, Nico. Kailangan nilang bakuran kung saan makakapaglaro sila. Park, eskwelahan. Iwinasiwas niya ang kamay. Saka aso. Tumingin nito sa mga bata. Kukuha tayo ng shooters. Pwede silang makipaglaro sa mga anak ng pasahero. Pwede tayo magkaroon ng aso kung gusto mo. Pwede naman yun, Jane. Pwede kong ibigay sa inyo mga kailangan nyo. Nico, hindi pwede. Unfair ito sa mga bata at sa atin. Ayaw mo sa akin pero gusto mo mga anak ko. Naiintindihan naman kita. Ginagap nito ang kamay niya at hinaplos ang likod ng palad niya. Hindi lang ang bata, Jane. Ikaw. Ako. It won't work. Putol niya sa sasabihin nito sa kabila ng sensasyong nararamdaman niya sa simpleng haplos ng kamay nito. Sana lang ay posibleng mahalin siya nito katulad ng pagmamahal niya rito. Pero hindi ito mapapatali sa ibang babae. Mabuti na lang ligtas ang mga puso niya kaysa hayaan itong durugin na naman iyon. Pwede nating subukan. Huwag kang mag-isip ng negatibo. Puno ng pangako ang mga mata nito na nang-aakit sa kanya na sumagal rin nito. Subalit hindi lang sarili niya ang kailangan niyang isipin. May dalawang munting anghel ang kailangan niyang protektahan upang hindi masaktan. Hindi niya pwedeng isugal ang kaligayahan ng mga anak niya. Tulungan mo na lang akong dalhin sila sa nursery. Sa halip ay sabi niya kaysa makipagtalo rito. Hindi pa tayo tapos, Jane. Anito bago siya sundin. Let it go, Nico. Tapos na tayo. Matigas na wika niya. Baliw ka ba, Jane? Nanlaki ang mga matang tanong ni Ate Max niya nang puntahan siya nito sa bahay. Bakit hinayaan mo siyang tumuloy rito? Dumalaw ito habang nasa labas si Nico at may binili. Hinayaan niya ang lalaking mamili ng grocery habang inaasikaso niya ang kambal. Sakto namang dumating ang Ate Max niya kaya hindi nagkita mga ito. Sa nakikita niyang galit ng kapatid niya, mabuti nga sigurong huwag munang magpakita si Nico dito. Siya ang pumunta rito, ate, para makita ang mga bata. Hindi ko siya inimbita, ate, sabi niya sa kapatid. Naningkit ang mga matang tiningnan siya nito. May nangyari na naman sa inyo? Wala. 2 araw na siyang natutulog sa couch. 2 araw na siya rito, pero hindi mo pa rin sinasabi sa akin. Ate, huwag na natin tong pagtalunan. Aniya. Binigyan niya ng teether si Jasper na gustong isubo ang lalagyan ng palda niya. Magkakampi sila lagi ng ate niya.
Ito na lang natitira niyang pamilya mula nang namatay ang mga magulang nila sa isang car accident 5 taon nang nakakaraan. Ayaw niyang mawala ito dahil sa isang lalaking hindi naman siya mahal. Nandito lang si Nico para sa mga bata. Hindi kami nagkakabalikan kasi nadala na ako sa mga pangyayari. Saka hindi naman siya magtatagal dito. Dapat lang. Hindi naman talaga makakatagal ang tulad niya sa ganitong klaseng buhay. Pero sigurado ka ba? Ang mga bata lang naman ang dahilan kung bakit naroon pa rin si Nico. She was not part of the equation. Hindi na siya aasa pa rito dahil lalong siyang masasaktan kapag nawala na naman ito sa buhay nilang mag-iina. Jane, tawag ni Nico sa kanya mula sa labas. Napatigil ito sa pagpasok nang makitang may kausap siya. Oh, I am sorry. Pilit siyang ngumiti kahit na pinagsisisihan niya ang pagkikita ng kapatid niya at ni Nico. Wala sanang dumanak na dugo. Nico, ang ate Max ko. Ate, si Nico. Walang sino man sa mga itong kumibo. Siniko niya ang kapatid niya. Oo na. Napilitan nitong taguan si Nico. Nice meeting you. You too. Ani Nico na halatang hindi komportable. Naramdaman marahil nito ang animosity ng kapatid niya rito. Hindi rin nagtagal ang kapatid niya sa bahay kahit ang orihinal nitong plano ay samahan silang maghapunan. Hindi ito komportableng naroon si Nico. Kung magtatagal pa raw ito roon ay baka kung ano lang masabi nitong hindi maganda sa binata. Ayaw niyang paglalain pa ang sitwasyon nila ni Nico. Pinuntahan niya ang kambal bago siya natulog ng gabing iyon gaya ng nakaguyaan niya. Pagpasok niya ng nursery ay tanging ang bunny night light lang ang bukas. Mahimbing nang natutulog ang dalawa. Pagkatapos halikan ng mga bata ay lumabas na siya ng kwarto at natagpuan si Nico na walang suot na t-shirt at naka-shorts lang. Kagagaling lang nito sa shower at naghahanda na ring matulog. Nagkagulatan pa sila at hindi nila magawang alisin ang tingin sa isa't isa. Her blood was sizzling, as if she wanted to skim her hands against his body. Bakit ba hindi rin ito iniiwas ang tingin sa kanya? Binabasa ba nito ang isip niya? Good night, usal niya sa mahinang boses. Lalagpasan sana siya nito subalit pinigilan nito ang braso niya. Sandali. Tiningala niya ito at unti-unti nagdilim ang mundo niya nang maharang ito ng ilaw at nagmumula sa bunny nightlight mula sa nursery. Dahan-dahang bumaba ang mukha nito palapit sa kanya. Nico, naririnig ba nito ang tibok ng puso niya? Nararamdaman ba nito ang apoy na nagbabantang tumupok sa kanya? Anong ginagawa mo? Don't talk. Bulong nito at hinapit ang katawan niya palapit dito hanggang maisandal siya nito sa pader. Huwag ka nang mag-isip. Nahigit niya ang kanyang hininga nang maramdaman niya ang kamay nito sa kanyang dibdib. Even through the thin cotton fabric of her tight, she felt the thrill of anticipation washing through her. His hands were hot and hard and strong. Yes, Nico. Bulong niya. Habol niya ang hininga niya na parang tumatakbo siya sa marathon. No thinking. Only feeling. I want. Bumaba ang ulo nito sa kurba ng leg niya. He swept his tongue across the pulse point at the base of her throat. In moments she was on her bed staring up at him as he tore his jean off and came to her. In the next instant, he had pulled her nightshirt up and off, and he slid white lace down on the length of her legs and tossed them onto the floor. Since the second he had walked unannounced into her home, she was wanted him. Ngayong naroon na sila, wala siyang intensyon na ipagkait dito ang pagmamahal niya. Maaaring iyon ang paraan nito para magpaalam sa kanya. Baka naghahanda na itong bumalik sa tunay nitong mundo. Kung iyon ang mangyayari, gusto niya ang huling gabing iyon na magkasama sila. She wanted to feel him over and around her. Gusto niyang titigan ng mga mata nito para kahit pa sa ilang sandali ay magkunwari siya ang taong pinakamahalaga nito.
Saka niya haharapin ang lahat. Wala na si Nico sa tabi ni Jane pagising niya. Nasa sala pa ang duffel bag nito. Ibig sabihin ay hindi pa ito umaalis. Subalit hindi niya ito matagpuan sa loob ng bahay. Hindi na siya nagulat. Iniiwasan din siya nito nang may mangyari sa kanila sa barko. Nadismaya siya at naisip niyang sinasadya nitong ilayo ang sarili sa kanya. Para nga naman mas madaling iwan siya. Kumurap siya para pigilan ang pagpatak ng mga luha. Pinilit niyang umakto ng normal at ginawa ang lahat para hindi na niya maalala pa ang pinagsaluhan nila. Nang mabihisa na niya ang kambal at magawa na ang lahat ng gawaing bahay, ay nagdesisyon siyang mamasyal kasama ang mga ito. Hindi siya maghihintay lang sa bahay para sa pagbabalik ni Nico para lang sabihin sa kanyang aalis na ito. May sarili siyang buhay. Doon niya itutuon ang kanyang panahon. Hindi siya dapat maapektuhan kung aalis man ito para iwan lang sila ng mga bata. Naghanda siyang isakay ang mga bata sa kotse. Don't worry, angels. Magiging okay ang lahat. Kahit umalis ang daddy niyo, nandito naman si mami. Hindi ko kayo iiwan. Nag-init na naman ang sulok ng mga mata niya. Hindi na siya iiyak. Hindi niya makakalimutan ang alaala ng gabing pinagsaluhan nila ng lalaking mahal niya. Hindi niya kailangang pagsisihan iyon. Tapos na ang lahat. Nangyari na. Nasa backseat na ang mga bata nang dumating ang SUV ni Nico. Nahangiti itong lumapit sa kanila habang nilalaro ng isang kamay ang susi. Mukhang may lakad kayo ngayon. Hindi ba niyo ako sasama? Baka may iba kang pupuntahan ngayon. Magmamall lang kami ng mga bata. May maliit na pagpapasyalan ng mall di kalayuan sa subdivision nila. Safe yung pupuntahan kasama ng mga bata dahil hindi naman matao roon at malapit lang sa park. Wala akong ibang pupuntahan. Ang totoo, yayayain ko talaga kayong lumabas ngayon. Pero may pupuntahan tayong mas maganda para sa mall. Sumilip ito sa loob ng kotse nang marinig ang halakhak ni Jasper. Hello baby, gusto mong sumama kay daddy, hindi ba? Saan naman tayo pupunta? Tanong niya. Malalaman mo rin kung hahayaan mo ako mag-drive. Lumipat sila sa SUV nito dahil mas komportable doon para sa mga bata. Tahimik siyang nagpapatugtog ng kantang pambata. Napansin niya na puro CDs ng nursery rhyme ang nasa sasakyan nito. Kahit ang sasakyan nito ay fit na para sa sasakyan ng mga bata. Mukhang ready na ito maging ama. No, she didn't even want to go there. Ayaw niyang paasahin ang sarili niya. Ayaw niyang paasahin ng mga bata. Baka gusto lang sila nitong pasahin dahil iyon na ang huling araw na magkakasama sila nito. Maybe he would even go away for his visitation rights. At ang nangyari sa kanila ang nakaraang gabi ay, "We're here," anunsyo nito nang ihinto ang sasakyan. Nagulat siya ng pagbaba niya ng sasakyan ay bumungad sa kanya ang isang magandang bahay sa isang subdivision sa Antipolo. American ang disenyo ng bahay, mababa ang bakod at malawak ang bakuran. Iyon na marahil ang pinakamagandang bahay na nakita niya. Malamig ang simoy ng hangin at may magandang view ng metropolis mula roon. Halika, anito. Kinarga nito si Cody. Kinarga naman niya si Jasper. Sobrang laki ng bahay. Sa palagay niya ay kasya roon ang 5 bahay na katulad ng bahay niya. It looked like a family home. Natanaw niya ang malawak na garden. Nakikita niya mga anak niya nagtatakbuhan doon. And perhaps, she could do a little gardening. Masarap mag-alaga ng magandang bulaklak doon. Ipinilig niya ang ulo. They were just dreams. Hindi nga niya alam kung bakit sila naroon. Anong ginagawa natin dito, Nico? Sino may-ari nito? Mamaya ka na lang magtanong. Pasok na muna tayo sa loob. Pagpasok nila ay wala pang gamit sa loob ng bahay. Mukhang bago pa lang iyon. Para naghihintay lang ang pamilyang uukupa roon. Bakit automatikong pumapasok sa isip niya kung paano aayusin ang bahay na iyon? Because the house itself cried for a family presence. Pagkatapos nilang mag-ikot sa bahay ay ibinaba nila mga bata sa playpen na dala rin nito.
Nagustuhan mo ba? Tanong nito. Oo naman, sobrang gayang-gaya rin ito ang bahay na magandang gusto ko. Mabuti naman at nagustuhan mo kasi binili ko na ito para sa atin. Ano? Gulat na bulalas niya. Bakit mo naman gagawin yun? Ito ang naisip kong solusyon sa sitwasyon natin. Hinuli nito ang mga mata niya. Parang ipinaparamdam nito sa kanyang iniisip nito. Ang mga bata, pareho natin silang mahal. Gusto natin sila pareho. Kaya naisip kong mas mabuti siguro kung magpapakasal tayo para pareho silang nasa atin. Umurong siya palayo rito. Kasal? Gusto nitong pakasalan siya? Lumapit ito sa kanya at binilisan pa nito ang pagsasalita. Pwede naman tayo magkasundo kung gugustuhin natin. We have this great chemistry between us. Nico, umiling siya at lumabas ng bahay. Ilang beses na niyang pinangarap na alokin nito ng kasal, pero ngayong inaalok siya nito, hindi niya magawang maging masaya. Lalo pa nitong binilisan ng pagsasalita. Huwag ka munang tumanggi hanggat hindi mo pa nasusubukan, Jane. Kapag nasubukan mo na, makikita mo na tama ang desisyon mo para sa pamilya natin. Nico, hindi. Hindi ito ang tamang solusyon para sa atin. Alam kong mahal mo mga bata. Natutuwa akong malaman yon. Kailangan ka nila at kailangan mo rin sila. Pero hindi mo ako mahal at hindi ko kayang pakasalan ng lalaking hindi naman ako mahal. Inilibot niya ang paningin sa malaking bahay at malawak na garden. Makukuha niya ang pangarap niya pero parang unti-unti naman siyang namamatay kung hindi niya makukuha ang puso ng lalaking mahal niya. Hingila siya nito palapit dito at hindi siya binigyan ng pagkakataong makalayo rito hanggang halos sila na lang dalawa. Jane, mahal kita. Ano? Nakadama siya ng magkahalong sakit at pag-asa. Mahal ba siya nito o sinasabi lang nitong gusto niyang marinig? Nico, hindi mo naman kailangang gawin ito. Of course, I love you. Look, hindi ako natutuwa sa sarili ko dahil kinailangan kong itago ang nararamdaman ko mula ng unang gabing nagkakilala tayo. Pinag-aralan nito ang mukha niya na parang kinukumbinsi siya sa lahat ng sinasabi niya ay totoo. Isang tingin ko lang sa'yo, nahulog na ako. Hindi ko sinasadya, kahit na ayoko, pero wala akong magawa. You were there, dancing in the moonlight, at parang hinihintay kita buong buhay ko. Pero sabi mo ayaw mo sa akin, itinaboy mo ko. Nang sinabi kong ayaw na kitang makita, nagsisinungaling ako. Pagak itong tumawa. Lagi kong ipinapamukha sa'yo na sinungaling ka. Pero ang totoo, ako ang sinungaling. Nagsinungaling ako sa'yo. Nagsinungaling din ako sa sarili ko dahil ayoko makita mong ako nang hihingi na para sa'yo. Nico, lumunok siya at hindi na niya mapigil ang pag-agos ng mga luha niya. Hindi na ito nagkukunwari. He was bearing his heart to her. This was not the proud Nico who rejected her. He was vulnerable. Halos kasing hina niya ito. Mas madali sana para sa akin kung tinanggap mo ang kasal na iaalok ko. Kung saan wala akong ipapangako sa iyong pagmamahal. Hindi ko isusugal ang puso ko. Pero kung hindi mo ako tinanggihan, hindi ko matatanggap ang nararamdaman ko para sa iyo. Hindi ako susugal na sabihin na sa iyong mahal kita para sa huli isampal mo lang yun sa mukha ko. Umiling siya. Nico, hindi ko gagawin yun. Hindi naman kita masisisi kung tatanggihan mo ako. Pero dahil hindi ka naman pumayag sa plano ko, kailangan kong sabihin sa iyo ang nararamdaman ko. I love you, Jane. Madly. Completely. Desperately. Napahagulhol siya. Niyakap siya nito. Na mga sandaling iyon ay hindi na siya mahina. She had the power over him. Over his heart. Ibinaba na nito ang depensa nito. Parang walang mahalaga rito kundi sila lang. Kapag nandyan ka, wala na akong ibang nakikita. Malambing na sabi nito. Binigyan mo ako ng mga anak. Ipinakita mo sa akin ang mundo na gusto kong maging bahagi ko.
Ayoko mawala ka para sa akin. Kayo ng mga anak natin. Hindi ko kayang pakawalan. Hindi ko rin kayo isusuko. Tiningala nito magandang villa. Dito tayo titira. Sa loob ng bahay kagagawa ng souvenirs mo at hindi sa garahe. Maganda ang view sa itaas. Maraming space. Maliwanag. Bagay yun sa trabaho mo. Bubuka pa lang ang bibig niya para magsalita ngunit inunahan na siya nito. Hanggat hindi pa pumapasok sa school ng mga bata, pwedeng kalahati ng taon dito ay titira at kalahati sa barko naman. Mabuti yun para sa kanila. Kung gusto nilang asong ibinili ko, isasama natin iyon sa barko. Binilhan mo sila ng aso? Naalala na nito sinabi niya. At si Golden Retriever Puppy. Kapag nasa eskwelahan na sila, tuwing bakasyon sila sasama sa cruise. Pwede kong patakbuhin ang negosyo mula rito. Nandiyan naman si Thea. Ipopromote ko siya. May fax at internet naman. Pero Nico, kinintalan niya ang halik ng mga labi niya. Gusto ko ng maraming anak. Gusto kong makita silang lumaki sa tiyan mo. Gusto ko nasa delivery room pa ako para panoorin kang nanganganak hanggang sa una nilang paghinga. Gusto kong kasama kita, Jane. Kasama nila. Anito at sinulya pa ng kambal na tanaw sa loob ng bahay. Hindi ka pwedeng tumanggi. Para tayo sa isa't isa. Alam kong mahal mo ko at mahal din kita. Kung ayaw mong maniwala sa akin, gagawa ko ng paraan para makumbinsi ka. Pero hindi ka makakawala sa akin. Ayoko nang bumalik sa dati kong buhay. It's empty without you. Nakangiti siyang yumakap dito. Tanga ka na lang kung sa palagay mo'y hahayaan pa kitang mawala sa buhay ko. Humalakhak ito. Nasa mukha nito ang kaligayahan. Papakasalan mo ko? Oo. At susundan natin ang kambal? Oo. Nakangiting tinangala niya ito. 1 dosena pa kung gusto mo. Then, we'll sail the world together. Inangkin nito ang mga labi niya. I love you, Nico. I always have. Magiging masaya tayo sa bahay na ito. At bawal ng suhulan ng mga maids para sa mga babaeng interesadong pumasok sa suite mo. Pahabol niya. Itinaas nito ang kamay. No more naked woman in my room, except you. You made my heart whole for the first time in my life and I will do anything for you. At dito na po, nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Jane at Nico. At lagi po nating tandaan, at sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya. At kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.